Paano ba yumaman dito sa bansang Pilipinas? Siguro familiar ka na dito na wala daw yumayaman sa pagiging empleyado. Huwag ka pong maniwala dyan. Alam mo kung bakit? Ginagamit lang yung salitang yan or pinauso yung salitang yan ng mga scammer, ng mga networker at ng iba pang company na nang-scam. Paboritong linyahan din yan ng mga negosyante na until now hindi pa rin nagiging successful. Sinasabi nila yan para mahiya ka na empleyado ka tapos sila nagdenegosyo. Pero hindi naman ganun din ka-successful yung negosyo nila. Dahil ayaw nila magmukhang nakakahiya, ikaw yung gagawin nakakahiya kasi empleyado ka. Ganun lang po yun. Yung mga business coaches na may binibentang coaching program, sasabihin nila na sa rat race ka, na yung pagiging empleyado, isang parang nakakulong ka, isang parusa pag empleyado, ganon. Ginagawa nilang nakakahiya yung pagiging empleyado. At kapag nahiya ka or naawa ka sa sarili mo kasi empleyado ka, bibili ka ng program nila, ng coaching program nila. Ganun lang yun. Okay? Ganun lang yung pagbebenta. Kailangan gumawa sila ng paraan para makabenta. Gagawin nakakahiya yung trabaho mo. May mga yumayaman na empleyado. Yun nga lang, kaunti lang po sila. Kagaya ng mga sa CEO, yung sobrang taas na position. Sila yung mga yumayaman sa pagiging empleyado. Yung mga pang professional na trabaho, pwede ka rin yumaman dyan kasi malaki ang bigayan dyan. So ang tanong, ano ba yung path na tatahaki mo? Pagiging empleyado or pagiging negosyante? Well, depende sa'yo. Kung yung trabaho mo ngayon ay sumasahod ka ng 50,000 per month, seryosohin mo yan, karirin mo na. At kung ang sinasahod mo naman ay 30,000 below, siguro try mo. Subukan mo lang, baka may chance. Try mong magnegosyo, baka maging successful ka. Ngayon ang tanong, anong negosyo yung gagawin mo? Anong negosyo yung sisimulan mo? Bago ko sabihin sa yung suggestion ko, kung anong negosyo yung sisimulan mo, sasabihin ko muna sa iyo kung ano yung negosyo or investment na dapat iwasan mo, natanggalin mo na sa listahan mo. Unang-unang tatanggalin mo sa listahan ay yung mga networking company na nangi-scam. Hindi naman lahat ng networking company ay nang scam, no? Yun ang sabi nila na may mga networking company na legit at may ibang mga networking kasi na naglabasan na hinahaluan ng pyramiding scheme kaya nagiging scam sila. Pero para sa akin, iwasan mo na lang yan kasi sobrang hirap na ngayon alamin kung sino yung legit talaga, yung legal, hindi nang scam kasi nga sobrang dami na nila. For sure, malaking chance na ma-scam ka lang dyan. Kaya tanggalin mo na sa listahan mo yan. At konting update lang dun sa sitaw. Gusto ko na siya pag-usapan ng mabilis, no? Para dahil pinag-uusapan na rin natin yung networking, yung pyramiding. Yung sitaw kasi may pyramiding scheme sila. At until now, meron pa rin mga taong naniniwala. Sa last video na ginawa ko, may nag-comment doon. At doon sa comment niya, ang sinasabi niya na pinagtatanggol niya pa rin yung sitaw eh. Ang sabi niya, marami daw natulungan yung sitaw. Sarado na nga yung sitaw. Hirap na kayo mag-withdraw. Yung isipin mo, 1 million yung in-invest mo, yung pinasok mong pera, tapos 3% lang ibabalik sa'yo at pautay-utay na lang ibabalik sa'yo. Batch by batch, kailan mababalik sa yung buo, yung kompleto, yung 1 million mo? So ito yung tanong, bakit hindi nila maibalik ng buo, ng kompleto yung in-invest mo kay sitaw at pa 3% lang at batch by batch pa, schedule by schedule pa bago mo makuha? Ganito kasi yan, yung mga tao galit na ngayon kay sitaw. So para hindi sila kasuhan, hindi sampahan ng kaso si sitaw, hindi habulin yung mga tao, ang ginagawa nila, binibigay pa rin nila yung pera ng mga tao, batch by batch nga lang, pautay-utay, 3%. Para ano? Para sasabihin ni sitaw na kapag sinampahan sila ng kaso, sasabihin nila sa mga seller, sa mga investor na nagbabayad naman kami, binabalik namin yung pera nyo, magkantay lang kayo, dahan-dahan lang mababalik namin yung pera, wait lang po kayo, gagawa namin na paraan yan, mababayaran namin kayo, huwag kayong magalit, tiis lang po kayo, tiwala lang, hindi po namin kayo tatakbuhan. Kitang-kita nyo naman, nagbibigay kami ng 3%, binabalik namin yung pera, pautay-utay lang po, magtiwala lang po kayo sa amin, okay? Huwag po kayong magalit, kalma lang po kayo. At totoo naman na binabalik ni sitaw yung pera ng mga seller, pa 3% lang, pautay-utay, schedule yan, batch by batch. Pero bakit pautay-utay? Dahil kapag wala na yung mga tao nagko-complain, nagsasampa ng kaso sa kanila, bigla na lang yan titigil sa pag-withdraw ng pera. Titigil yan sila. Hindi nila tatapusin yung 3% na yan. Hindi mo makukuha ng buo
yung pera mo. Kung sino lang yung mga nagko-complain, yung mga nagsasampa na kaso, sila lang yung aaregluhin, sila ipa-priority na babayaran. 3%, 3%. Ganun pa rin yung diskarte, pautay-utay pa rin. Siyempre, paano mo sila masasampa ng kaso? Nagbabayad naman sila, binabalik naman nila yung pera. Pautay-utay nga lang. 'Di ba? Hindi mo pa rin sila pwedeng sampahan ng kaso kasi nga binabalik naman nila yung pera, 'di ba? Wala kang magagawa. Hanggang sa kapag naka-move on ka na, nawala na yung galit mo, kakalimutan mo na lang, mag-move on ka na lang. Ganun ang diskarte ng sitaw ngayon. At isa din yan sa mga dapat iwasan mo, yung sitaw, ganyang klaseng investment scam. Iwasan mo yung mga networking, yung may invite, yung may mga commission ka pag naka-invite ka. Iwasan mo yung mga ganyang incentive scheme, ganyang pyramiding scheme. Iwasan mo po yan dahil madalas nandyan yung scam. Ngayon, matuto tayo sa pagkakamali. Sa ginawa ng sitaw na yan, matuto tayo dyan. So, X na yan, mga networking, yung mga investment scam, iwasan nyo na po yan. Tanggalin nyo na sa listahan yan. Tanggalin nyo na sa isipan yan. So, ayan, natanggal na natin sa listahan. Sa isipan natin yung mga investment, yung mga networking, yung mga scam. So, ano yung negosyo na gagawin mo? Ano bang ibebenta mo? Anong serbisyo yung ibibigay mo? Sino yung mga paglilingkuran mo? Sino yung magiging customer mo? Maraming tanong, pero gusto ko muna mag-start tayo dito. Mag-focus tayo dito sa Maslow Hierarchy of Needs. Napakinggan ko to kay Arvin Urrubia. Check mo yung YouTube channel niya. Yung mga sasabihin ko dito halos pareho din sa kanya, pero may mga insight akong bagong sasabihin. Si Arvin Urrubia, online mentor ko yan. Hindi niya ako kilala, pero kilala ko siya. Ganun. May hilig kong panoorin yung mga video niya at marami ako natutunan sa kanya. Kamuntik na ako mag-unsubscribe nga sa kanya kasi pinopromote niya yung sitaw. So yun guys. So isipin mo si Arvin Urrubia na scam ng sitaw, na pinromote niya yung sitaw. Ganun kagaling yung sitaw, ganun sila kagaling manloko, na kahit itong idol ko, itong online mentor ko na to, naloko nila. Pero nung nakikita ko siya nag-upload ng mga video tungkol sa sitaw, comment ako ng comment sa mga video niya at sinasabi kong scam yan. Hindi ko alam kung nakinig ba siya, pero tinigil niya rin yung pagpo-promote nun. So yun, balik tayo dito sa Maslow Hierarchy of Needs. Try mo rin pala panoorin yung video ni Arvin Urrubia. So explain ko lang naman pilis ko kung ano yung Maslow Hierarchy of Needs. Itong pyramid na to, itong pinakababa, kumbaga ito yung mga kailangan natin, yung mga needs natin, na ito yung nagiging dahilan para ma-motivate tayo, para kumbaga maging masaya tayo na ma-achieve itong mga to. At kapag nakuha na natin itong lahat, itong mga air, food, water, clothing at kung ano man, pag nakuha na natin lahat yan, parang nawawala na tayo ng motivation. Parang nakuha na natin lahat ng needs. So anong next? Parang anong sunod pang magpapasaya sa akin? Ano pang sunod na magpapamotivate sa akin para ganahan akong gumising, parang ganon. After mo makuha lahat ng physiological needs, ang sunod mo namang gustong makuha yung safety needs. After mo makuha lahat ng safety needs, ang sunod naman is yung love and belonging, sunod esteem, saka self-actualization. So anong connect nito sa pagnenegosyo? Kung paano ka mag-start ng negosyo? Anong connect neto? Yung mga nakalagay po kasi dyan, needs po talaga ng tao. Gugustuhin talaga ng mga tao na makuha yan. Kaya kapag yan yung mga ginawa mong negosyo, malaki yung chance maging successful yung negosyo mo. Wala naman sigurong dyan, sitaw. Wala naman siguro yung networking, no? Ngayon, sa panahon natin ngayon, dito sa Pilipinas, anong magandang negosyo yung simulan dyan? Clothing? Water? Food? Kung simpleng negosyo nga lang, yung water, pwede na water refilling, pinopurify mo yung water. Sa mga probinsya, yung mga tubig, tutuusin lang, hirap kami sa malinis sa tubig. Lumaki ako sa probinsya. Mahirap kumuha ng malinis na tubig sa probinsya. Promise ko yan. Kaya kahit sa probinsya ka gumawa ng water refilling, feeling ko malaki pa rin yung chance na maging successful. Yun nga lang, yung yumaman talaga sa water refilling, maliit yung chance kasi tubig lang yun Kung gusto mo talagang yumaman sa negosyo, yung tubig, maliit yung chance na yumaman ka dyan. Sa food, malaki yung chance na yumaman ka. Kailangan mo lang ng branding. Ngayon, pag-usapan natin yung branding. Paano ka magkakaroon ng branding? Simpleng tao ka lang, hindi ka kilala, hindi ka naman sikat, simpleng tao ka lang. Paano ka magkakaroon ng branding? Ano ba yung kaya mong lutuin? Let's say Paris, no? Sumikat si Diwata noong nakaraan, di ba? Paris lang yung tinitindihan. May branding din siya So paano ka sasikat? Paano ka magiging trending? Paano ka magkaroon ng branding? Dahil isa sa paraan na nakikita ko na para maging successful or yumaman ka dito sa Pilipinas,
magkaroon ka ng maraming followers. Maging trending, magkaroon ng maraming views. Pero sa ngayon, sobrang dami ng content creator. Kaya sobrang hirap na magpa-trending, lalo na sa YouTube. Kahit si Kong TV, hirap na rin magpa-trending sa YouTube eh. So ngayon, paano natin maipapanalo yung YouTube? Paano tayo magkakaroon ng maraming views? Paano tayo magkakaroon ng mga loyal followers? At mai-connect natin yung negosyo na gusto natin. So ganito po yan. Kalimutan mo na yung trending, maraming views. Ang targetin mo na lang sa panahon ngayon ay loyal followers. Kahit kaunti lang sila, basta loyal, okay na yon. So siguro nagigets mo na, para maging successful or yumaman ka dito sa Pilipinas, kailangan mo maging content creator. At kailangan mong i-connect yung pagiging content creator mo sa negosyo na binibuild mo. So halimbawa gusto mong mag-build ng food business at ang napili mo fried chicken. Yun nga lang, alam naman nating lahat na marami nang nanalo pagdating sa fried chicken. Nandiyan na yung Jollibee at marami pang iba. So hindi mo sila dapat kalabanin kasi mahihirapan kang talunin yan. Meron ka secret recipe para sa fried chicken mo. Yun nga lang, pagdating sa marketing, alam mong hindi mo kakayanin yung Jollibee. At hindi lang Jollibee yung kalaban mo dyan, sobrang dami. Pero alam mo, yung hotshot ng KFC, alam ko walang kalaban yun eh. Alam ko siya lang nakikita kong ganun eh. Pwede mong kalabanin yon. Pero hindi literal na kakalabanin mo talaga sa KFC. Magkakaroon ka ng target niche or target market. Kumbaga may mga specific na tao lang na ikaw na tatargetin. Sila lang yung pagbebentahan mo. For example, ang target market mo lang is mga estudyante from high school to college na mga estudyante. Kailangan mong magkaroon ng target market kasi kung papansinin mo si Jollibee at si McDo, parehong may chicken sila pero magkaiba yung target market nila. Si Jollibee yung target market niya mga bata at syempre nadadama na yung mga magulang para mapasaya nila yung mga bata, syempre bibilhan ng magulang. Si McDo naman, kung papansinin mo, pag pumasok ka ng McDo, puro mga taga-office. Kung yun yung papansin ko, yung mga taga-office yung mga bumibili sa kanila. So ikaw, kailangan mo rin magkaroon ng target market. For example, ayun na nga, yung ibinigay kong example, mga estudyante. Let's say, meron ka ng masarap na recipe para dun sa chicken mo, dun sa hotshot mo. So ngayon, paano natin maiko-connect yung pagiging content creator mo at sa negosyo na gusto mong i-build? As in, gusto mo pa lang siya i-build magsisimula ka pa lang, wala ka pang pwesto, wala ka pang mga customer, talagang zero pa. Okay? Wala ka din pera. May pera ka pero hindi sapat na magpagtayo ka agad ng pwesto mo. Ngayon, ano yung content na gagawin mo na i-upload sa YouTube na pwedeng ma-connect in the future dyan sa negosyo na gusto mong gawin? Isa sa naisip kong gagawin mo maging food vlogger ka. Dadayuhin mo yung mga kainan ng mga estudyante mismo I-vlog mo yung lugar nila, yung pwesto nila, i-vlog mo yung kung gaano kalinis, yung pagkain, kung masarap, kung mura lang ba, sakto lang ba yung presyo niya para sa isang estudyante. At sa paggawa mo ng content, kapag nagsasalita ka sa camera or nagvo-voice over, kailangan nakikipag-usap ka sa estudyante. Huwag mong isipin na nakikipag-usap ka sa isang empleyadong tao. Isipin mo nakikipag-usap ka sa estudyante kasi sila yung target market mo. Yung mga pupuntahan mo kainan, yung mga sikat lang sa mga estudyante Huwag doon sa mga mamahaling kainan. Okay? Pang estudyante lang, pang budget meal lang. At kapag may mga bagong bukas na kainan para sa mga estudyante, i-vlog mo rin yun. Bigyan mo sila ng critic. I-criticize mo yung serving nila, kung gaano kasarap yung pagkain, kung gaano kalinis yung lugar. Habang ginagawa mo itong pag-vlog at makipag-usap sa mga estudyante, nagkakaroon ka ng mga loyal followers ng mga estudyante. At dahil sa pagbibigay mo ng mga kritisismo doon sa mga bagong bukas na mga kainan, sure akong may i-apply mo to kapag magbubukas ka na rin ng sarili mong pwesto. At kapag nagkaroon ka na ng konting following, medyo sumisikat ka na ng konti, medyo nakikilala ka na, nagkakaroon ka ng mga loyal follower, pwede mo nang i-introduce sa mga followers mo yung produkto na gusto mong ibenta sa kanila. At syempre, maging creative ka sa pagpakilala ng produkto na gusto mong ibenta sa kanila. For example, pupunta ka sa mga school, hanap ka ng mga estudyante, tapos magpapalaro ka, may tatanong ka sa kanila, pag nasagot nila ng tama yung 5 question na perfect nila, bibigyan mo sila nung hotshot, yung hotshot version mo. Okay? Bibigyan mo sila, tapos papatikim mo, tapos interviewin mo kung masarap ba yung luto mo, ganon. At dahil sa free taste na yun at sa feedback ng mga loyal followers mo, pwede po ma-adjust yung lasa nung version ng hotshot mo
at pwede mo pa itong mapasarap. At para malaki yung chance na hindi ka malugi, wag ka agad magtatayo ng sarili mong pwesto. So online mo lang siya ibebenta at saka sa mga followers mo. Meron naman dyan mga GrabFood, Foodpanda, kaya sure ako hindi ka mahirapan pagdating sa delivery. At kapag nababasa mo sa comment section na sinasabihan ka nilang kailangan magtayo ka na ng pwesto, dadayuhin ka pag naglagay ka ng pwesto sa ganitong lugar, doon ka na mag-start maggawa ng pwesto mo. Doon ka na magkaroon ng physical store. At hindi ibig sabihin na may physical store ka na kapag nagawa mo na yun, nandun na yung success. Doon ka pa lang po magsisimula. Nagsisimula ka pa rin. Hindi wala pa yung success. Nagsisimula ka pa rin. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, sobrang hirap po magnegosyo. Hindi siya madali. Kahit anong proseso yung gawin mo, kung anong path yung tatakakin mo, kung ganitong style yung gagawin mo sa YouTube, tapos magbebenta ng product, kahit ano yung piliin mo, magtayo ka agad ng physical store sa simula, lahat yan mahirap. Ngayon, kung tatanungin mo ako, effective ba yan na ganyan? Magsisimula ka sa YouTube, magko-content ka, tapos mag-introduce mo yung produkto mo sa mga followers. Tingin ko effective po ito. Kasi kahit yung sa mga movie, yung mga Marvel movie, ganyan yung ginagawa nila Kung papansinin mo, yung mga movie, Hollywood movie, hindi pa nila tapos yung pelikula na ginagawa nila. Nagsisimula pa lang sila. May mga trailer na, nag-a-announce na sila kung anong year nila lalabas. Diba? May mga kinakandak na silang interview, yung mga main character, ini-interview ng mga kung saang show, diba? Papansinin mo yun, malayo pa bago nila ma-release yung movie nila, nagbibigay na sila ng mga trailer, pinapakilala na nila yung movie, pinapakilala nila yung mga cast, nagbibigay na sila ng konting insight din sa movie. Kumbaga gumagawa na sila ng hype, gumagawa sila ng dahilan para abangan siya ng mga tao, gumagawa sila ng dahilan para pag-usapan siya. Halimbawa nga pag may i-release na movie, may inaabangan din ako, tapos part 2 na po yun, yung papanoorin ko. Minsan bago ma-release yun, month before or week before, pinapanood ko muna yung part 1 para ma-recall sa akin, para maalala ko, para masarap panoorin yung part 2 kasi fresh pa sa utak mo yung part 1. Kung iisipin mo yung mga Hollywood movie, ginagawa nila yun. Gumagawa sila ng hype, gumagawa sila ng dahilan para pag-usapan sila. Ikaw pa kaya na magne-negosyo, magbebenta ng product? Ano isipin mo yung movie nila, bigla na lang sila nag-release, wala silang pasabi, wala silang trailer na nilalabas, wala silang mga interview, yung mga main cast. Bigla na lang, isang araw, biglang may nilabas na movie. Di ba? Parang wala lang, walang hype, walang dating. Papanoorin mo ba yun? Syempre hindi, walang hype Hindi siya pinag-uusapan ng mga tao, hindi ka interesado, hindi siya sikat. Diba? Kaya ganoon din siya. Pwede mo rin siyang mai-apply dyan sa produkto na gusto mong ibenta sa mga customer. Kailangan mong gumawa muna ng hype. Kailangan mo munang gumawa ng dahilan para pag-usapan yung produkto mo. Habang pinag-uusapan natin yung process ngayon, kung paano ka magsisimula paggagawa ng content hanggang sa pag-release ng product mo, mukha siyang madali, no? Mukha lang siyang madali pakinggan. Pero kapag gagawin mo na siya sa process, mahirap na po. Pag i-create ng content, mahirap yan. Maggagawa ka ng content sa maraming tao, kakain ka, tapos nagbablog, nakakahiya yun Gagawa ka ng sariling version ng hotshot mo, paano kung hindi magustuhan ng mga tao yun? Di ba nakakahiya? Nakakahiya na ma-reject ng mga tao. Paano kung mag-fail? Sayang lang naman yung mga in-invest kong pera, yung mga ginastos ko sa pag-vlog, sa pagbabiyahe, sa bili ng pagkain, di ba? Paano na lang kung nag-fail? Sayang yung pera, sayang yung pagod, yung oras. Paano na lang kung walang manood ng mga video ko sa YouTube, diba? Paano kung walang nag-subscribe? Paano na lang kung walang manood sa mga video ko? Doon pa lang, simula pa lang, failed na agad ako. So yun na nga, gusto ko lang sabihin, sobrang hirap talaga maging mayaman dito sa Pilipinas. Maraming pumipigil, maraming negative mindset, maraming procrastination. Mas madali nga sumali na lang sa sitaw, no? Tapos mag-invest doon, maging seller. Maglalagay ka lang ng pera, pindot-pindot ka lang doon, magkiklik-klik lang ng mga orders doon. After ng ilang araw, babalik sa yung pera na may interest, no? Sobrang dali. Hindi mo na kailangan ipahiya yung sarili mo, hindi mo na kailangan gumawa ng mga video sa YouTube, di ba? Hindi mo na kailangan magpasikat. Papasok ka lang ng pera doon. Hindi mo na kailangan gumawa ng produkto. Magpapasok ka lang ng pera, mag-invest ka lang, magiging seller ka lang. Pipindot-pindot, babalik sa yung pera, di ba? Ganun, mas madali sa sitaw. Mas madali yung ganun, no? Sumali sa mga investment company, sa mga networking. Mas madali doon, invite ka lang. Ayain mo lang sa office, no? Kakausapin ng mga upline natin. Tapos sila napipilit na sumali. Ganun lang, sobrang dali ng networking, sobrang dali ng investment, no? Yun na lang kayong gawin natin. Sobrang daling yumaman dun, no? Ba't hindi kayo ginawa ni Steve Jobs yun, no? Alam mo,
mas magiging mayaman ka, mas magiging successful ka kapag utak entrepreneur ka. Pag utak entrepreneur ka rin, hindi ka na rin may scam. Iiwas ka na sa mga ganyan. Maintindihan mo, scam yung ginagawa nila. At saka maintindihan mo yung difference ng isang company na gustong tumulong at sa isang company na nagpapanggap na gustong tumulong. Kagaya ng owner or founder ng Airbnb. Kung papansinin mo, gusto nilang tumulong sa mga tao. May nakita silang problema na walang sumusolusyon. May problemang walang pumapansin at ginawa nila ng paraan yun, ginawa nila ng solusyon. At yung investment, yung pera, saan nila kinuha? Sa mga totoong investor. Hindi sila nanguha ng pera sa mga normal na tao na kagaya mo. Sa bagay, nalinlang kayo na sitaw. Ang sinasabi nila, seller kayo, hindi kayo investor. Magaling, mautak talaga sa sitaw, okay? Magaling ginawa niya. So yun lang sa video ito. Gusto ko lang naman na gisingin kayo ng konti na yung pera o yung pagpapayaman dito sa Pilipinas ay hindi madali. At kung gusto mo talagang yumaman ay maging utak entrepreneur ka para maiwasan mo yung mga scam company. At hindi lang para maiwasan yung mga scam company. Makakatulong din yung pag utak entrepreneur ka na, makikita mo yung mga problema na dapat solusyonan. At kapag nasolusyonan mo yung problema na yun, baka pwede kang yumaman dahil doon. So ayun lang, kung until now wala ka pa rin naiisip na paraan para yumaman, para maging successful sa Pilipinas, start ka sa YouTube. Baka dyan ko yumaman. Try mo lang. Baka may i-connect mo yung negosyo mo, yung produkto mo sa content na ginagawa mo sa YouTube. Yun lang. Peace out.